Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo mga kapatid, makapakinig ng mensahe ng ating pong Panginoon. Praise God. I was really blessed mga kapatid with your words of encouragement. For me, for us, with my wife, mga kapatid, as a servant of God in this local congregation. Amen. Ano man ang ating pong nagawa, mga kapatid, sa Diyos lahat ang kapurihan, sa Diyos lahat ang kalulhatian. Hallelujah. Why don't we sing that song for a while and let's continue to worship God. Hallelujah. Let's sing the song, All the Glory. Hallelujah. Or, to God be the glory. To God be the glory. Hallelujah, Jesus. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Again, to God. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ang kalulhatian. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, as you encourage me today, mga kapatid, I would like also to encourage once again every one of us sa kapangyarihan po ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Let's open our Bible, mga kapatid, in the book of Joshua. Amen. Praise God. The book of Joshua, kapatid, particularly in the book of Joshua chapter 1, mga kapatid, give us real encouragement, encourage, or give us strength and courage, mga kapatid, to pursue sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. As I have said, this chapter in the book of Joshua, mga kapatid, are filled with comforting words that encourage us, mga kapatid, upang patuloy na at patuloy na yakapin ang mga bagay-bagay in store. God has been in store for us. Amen. Shall we say amen? As you have said, mga kapatid, marami pang mga bagay na gagawin ng ating pong Panginoon, and I
I am a believer of that, mga kapatid. Naniniwala ako sa lahat ng bagay na yan. Hindi lang sa akin, amen, maging sa inyong mga buhay, alam ko, hindi pa po tapos ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Patuloy pa tayong sinosorpresa ng Diyos sa mga bagay-bagay na Kanyang inihanda para sa atin. Amen. Pero we need strength. Kailangan nating kalakasan. Kailangan din natin ng tapang upang patuloy na suungin, amen, ang paglalakbay na nasa ating pong harapan. Praise God. Hallelujah. And we have so many verses of Scripture na atin pong babasahin, mga kapatid, sa bagang ito, pero pipili na lang ako sa book of Joshua chapter 1 verse 6, verse 7, verse 8, and verse 9, mga kapatid. Amen. Joshua chapter 1 verse 6, verse 7, verse 8, and verse 9. Hallelujah. I'm reading, mga kapatid, from King James Version. Hallelujah. Verse 6. Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and be courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. And these particular verses of Scriptures, how many times, amen, already being spoken, be strong and be of good courage. And that is also my title, mga kapatid, this morning. Be strong and be of good courage. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Kayo na po ay makakaupo, mga kapatid, sa oras na ito. I know, mga kapatid, hallelujah, na alam ko na ipinag-pray nyo na ako kanina pa lamang sa pasimula ng gawain ng ating pong Panginoon. Amen. So, sa mga verses of Scripture na ito, mga kapatid, amen, hallelujah, sinasabi na po ng banal na kasulatan, amen, na kailangan tayong maging malakas, kailangan tayong maging matapang. Amen. Kailangan, mga kapatid, ang bagay na ito sa ating patuloy, mga kapatid, na pagyakap or pag-embrace sa mga gagawin pa ng Diyos, sa mga pangako niya sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Now, para malaman at maunawaan ng bawat isa sa atin, ang aklat ng Joshua, mga kapatid, ay ito po yung bahagi ng banal na kasulatan, amen, hallelujah, na kung saan sinasabi ng ating pong Panginoon kay Joshua ang kanyang pangako mula pa kay Abraham. Amen. Na ang pangakong ito, mga kapatid, ng Panginoon, amen, kay Abraham ay kanyang ipagkakaloob, mga kapatid, sa kanyang mga lahi. Amen. Na sila'y makakapasok sa lugar na kung saan, mga kapatid, a land that floweth with milk and honey. Amen. Ito po yung mana, mga kapatid, na ibinigay o ibibigay ng Panginoon, mga kapatid, na kanyang pangako mula pa kay Abraham at lahat, mga kapatid, na salinlahi na galing sa kanya, mga kapatid.
So ang pasimula, mga kapatid, na bahagi, mga kapatid, ng Book of Joshua, amen, nabuksan ito, mga kapatid, sa pagcha-charge, mga kapatid. Ang ibig sabihin o pagbibigay na, mga kapatid, kay tinatawag na Joshua, ang mga utos ng ating pong Panginoon na siya'y naway patuloy na maging malakas at siya'y patuloy na maging matapang. Tinatawag, mga kapatid, hallelujah, itong si Joshua ng ating pong Panginoon na siya'y magnilay-nilay sa mga salita ng ating pong Panginoon na siyang naging tipan ng Diyos, naging kasunduan ng Diyos sa kanyang mga anak, mga kapatid. Kaya nga, God gives continually to Joshua the promise, amen, na hindi siya nag-iisa. Amen. Lagi niyang kasakasama ang ating pong Panginoon. At gusto kong sabihin sa umagang ito, mga kapatid, ng ating pong Panginoon, na ang mga pangakong ito ng Diyos kay Abraham, na ang mga pangakong ito ng Panginoon kay Joshua, ay siya ring pangako ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Pangako din ito ng ating pong Panginoon. Amen. Sa buhay na mayroon tayo, marami tayong mga hinaharap araw-araw. Amen. We face good and bad circumstances. Amen. Pero siyempre, mga kapatid, kapag panahon na medyo hindi maganda ang panahon, yung mga sitwasyon na hindi po umaayon sa ating pong tinatawag na kagustuhan. Yung mga sitwasyon, mga kapatid, na parang labag ito sa ating kalooban. Yung mga panahon na nagkaroon tayo ng katanungan, bakit nangyayari ang lahat ng bagay na ito? Sa mga ganitong sitwasyon, we need courage to face them. Kailangan natin ng tapang para harapin ang lahat ng bagay na ito. Amen. At wala tayong ibang magiging kagamitan. Wala tayong magiging pinakamabisang kasangkapan upang ating tinatawag na maharap ang mga bagay-bagay na ito, kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. It is His command, mga kapatid, ever since, mga kapatid, sa mga tinawag ng ating pong Panginoon, mula kay Abraham, kay Moses, mga kapatid, kay Joshua, at maging sa bawat isa sa atin ngayon na nakakarinig ng salita ng Diyos, it is His command for us to be courageous. Amen. Utos ito ng ating pong Panginoon na kailangan tayong maging tinatawag na matapang. Amen. Kung ating babasahin ang Joshua chapter 1 hanggang sa matapos nito, amen, may ilang beses nang nabanggit, mga kapatid, yung be strong and be courageous. Amen. May mga dagdag pa yan, mga kapatid. Kung ating tinatawag na susundan, hindi lang sa mga verses na yon na ating binasa, amen, nasusulat ang mga salitang be strong and be courageous, mga kapatid. Amen. Kapag nakakarinig tayo ng mga ganitong pananalita, hindi lang minsan nasabi, hindi lang dalawang beses nasabi, amen, hindi lang 3 beses nasabi, amen, alam na natin ang ibig sabihin ng mga bagay na ito. God is emphasizing, mga kapatid, amen, that for us, mga kapatid, to enter sa pangako ng Diyos, mga kapatid, it took strength, mga kapatid. Kailangan talaga natin ng lakas. Kailangan natin ng patuloy na magpalakas ng magpalakas. Kailangan natin tinatawag na patuloy na maging matapang, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Yes, there are so many challenges. Maraming mga hamon. Amen, sa ating buhay. Amen. Nung pinili ng Diyos, mga kapatid, si Joshua para i-accomplish ang mga particular na bagay sa history ng kanyang pamilya, sa history, mga kapatid, ng mga anak ng Diyos,
at maging sa history ng buong sanlibutan ito. Hindi siya tinawag, mga kapatid, na kagaya ng pagkatawag ni Moses. Amen. Hindi siya tinawag para gawin muli ang mga bagay na ginawa ni Moses o maging mga hukom o maging mga hari, mga kapatid, na isang araw ay susunod sa kanya, mga kapatid. Rather, mga kapatid, he was fashioned by God. Meron ding kakaibang purpose ng Diyos, mga kapatid, sa buhay ni Joshua for a specific point sa history ng mga anak ng ating pong Panginoon. At ang napakaliwanag, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon na ang purpose ni Joshua ay siya'y gagamitin ng ating pong Panginoon para ma-distribute, amen, hallelujah, sa mga anak ng Diyos, sa mga tribo ni Israel, ang mga pangakong lupain ng ating pong Panginoon. And hear me now, my brothers and sisters, you are here also at this time of history where you are right now. Anuman ang sitwasyon mo, anuman ang kalagayan mo, laging may rason, laging may kadahilanan, laging may purpose ang ating pong Panginoon. Kaya, for you to figure it out, ano kaya ang plano mo, Panginoon, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa akin? Amen. You need courage. Amen. You need to be strong para makapagpatuloy ka sa bagay na ito, mga kapatid. Amen. For how many Wednesday, mga kapatid, tuturo tayo dito about pain, mga kapatid. About those things that seems it really meant to drown us. Parang ang mga bagay na ito ay parang ilulubog talaga tayo, mga kapatid. Ang bagay na parang pababagsakin tayo. Pero sabi nga, mga kapatid, sa mga pagtuturong yaon, kung ang mga bagay na ito na dumarating at nararanasan natin, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng realistic or tinatawag na positive na pananaw, mga kapatid. Amen. Ano ang layunin mo, Panginoon? Ano ang kagustuhan mo sa mga nangyayari, sa mga bagay na ito sa aking buhay? O ano, Panginoon, ang mga taong dadalhin mo sa akin upang ang mga naranasan kong mga bagay na ito ay magamit mo rin ako sa kanilang mga buhay? Amen. Kaya napakagandang bagay, mga kapatid, na kung anuman ang ating sirkumstansya, amen, we need to figure it out positively. Without shadow, mga kapatid, of questioning God. Bakit nangyari ito sa akin, Panginoon? Amen. Maaring nagtatanong, Lord, hindi ako karapat-dapat na ganito, Panginoon, ang mangyayari at nangyayari ngayon sa aking buhay. Naglilingkod ako. Pero bago matunangin ang mga bagay na yan, kapatid, sa Panginoon, as Job also sa kanyang buhay, mga kapatid, na sa kabila, mga kapatid, hallelujah, ang nangyari sa kanya, patuloy pa rin niyang nakita, mga kapatid, na figure out pa rin niya ang lahat ng mga bagay na yon. Kaya nga ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. So, hubot-hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, babalik din ako sa Diyos na walang madadala. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. It takes courage sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga mga naglilingkod talaga sa Diyos, sila yung tunay na matapang. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, it takes faith, mga kapatid. Amen. Hindi natin nakikita ang lahat ng bagay na nasa ating harapan. Pero we have faith. Meron tayong pananampalataya that by all means, anong mangyari, mga kapatid, amen, hallelujah, makakayanan natin lahat dahil nandyan lagi ang ating pong Panginoon na ating kasakasama. Amen, hallelujah. Kaya ganito na lang, mga kapatid, kaya itinalaga ng Panginoon si Josue. Kilala niyo si Joshua, mga kapatid? Amen, siya po yung karakter sa Biblia, mga kapatid, na wala pong tatay. Amen, Joshua, the son of Nun. Amen.
Walang tatay yan. Hindi lang pala si Adan, walang tatay. Okay, hindi, Nan po kasi yung mga kapatid yung pangalan ng kanyang tatay. Kaya Joshua, the son of Nun. Nung siya itinalaga ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, sa Deuteronomy chapter 31 verse 23, magpakatatag ka at magpakatapang. Ha? Dahil magdadala ka sa mga Israelita sa lupain na ipinangako ko sa kanila at sasamahan kita. Yun yung napagandang bagay, mga kapatid. Amen. At sasamahan kita, mga kapatid. So alam natin sa mga sitwasyon na ito, mga kapatid, the situation of Joshua, mga kapatid, was in a crucial moment. Napakapanganib. Napakapanganib sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, sa panahon na yun, matanda na si Moses. Amen. At ang sabi niya, 120 taon na ako at mahina na ako. Hindi ko na kaya. Mapanganib, it is a crucial. Amen. At hindi lang mapanganib, ito rin ay napakahalaga. Ito rin ay napaka-importante sa buhay ni Joshua, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, sa time na mapanganib, sa time, mga kapatid, na very crucial, ang sabi ng Panginoon, He repeats this word, be strong and be courageous, mga kapatid. Amen. Nasabi, nabanggit ang mga paulit-ulit na mga salitang ito, mga kapatid, dahil sa tinatawag na pagbabago ng sitwasyon. Because of transitional moments, because of transitional events, mga kapatid, pagbabago ng tinatawag na kalagayan. Kaya in Deuteronomy chapter 31, kung babalikan natin, mga kapatid, amen, si Moses ay nakikipag-usap na sa kanya pong successor. At paulit-ulit na sinabi ng ating pong Panginoon, hallelujah, ang mga bagay na ito, mga kapatid, na sinalita ng Diyos, sinalita ni Moses, mga kapatid, at sinalita ni Joshua sa mga tinatawag na angkan ni Israel, mga kapatid. During transitional moment, amen, laging may ganito, mga kapatid. So from Moses, or from the Lord to Moses, Moses to Joshua, Joshua, mga kapatid, sa mga bayan ni Israel, at hindi lang yan, maging sa panahon ni David, inulit din niya ang mga salitang ito. At sinabi ni David, mga kapatid, sa kanyang anak na si Solomon, be strong and be courageous, mga kapatid. Nung magtatayo, mga kapatid, si Solomon ng templo, sinabi ito ni David sa kanyang anak, be strong and be courageous. Maging nung panahon ni Hezekiah, inulit pa rin niya ang mga salitang ito, mga kapatid. Amen. During that time, mga kapatid, hallelujah, na i-reveal ang wall of Jerusalem. During the time, mga kapatid, na muling aangkinin ng mga Hudyo ang kanilang lupain na nawala sa kanila. Sinabi, mga kapatid, hallelujah, ni Hezekiah, be strong and be courageous, mga kapatid. Ang pagkatakot, laging kasama ang pagkabalisa. Ang pagkatakot, laging kasama ang pagkaligalig. Amen. Ang pagkatakot, laging kasama ang tinatawag na kaguluhan. Lahat ng ito, mga kapatid, ay normal na kalagayan o sitwasyon ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang banal na kasulatan ay punong-puno, mga kapatid, ng pagpapalubag loob sa atin. Punong-puno ng pagpapalakas sa atin na naway wag tayong matakot, mga kapatid. Lagi nating napapakinggan sa panahon na naipangaral ang topiko patungkol sa pagkatakot. Laging sinasabi ito, mga kapatid, na ang pagkatakot ay pwede tayong lumpuin sa sitwasyon na mayroon tayo, mga kapatid. Di ba? Yes, it can cripple you. Para kang mabibigla
na malumpo, mga kapatid, kapag nangibabaw na ang takot. At madalas, ang isa sa mga reaksyon, mga kapatid, ay talagang nanginginig tayo dyan. Nanginginig ang buo nating mga tinatawag na kalamnan, mga kapatid. Bakit? Dahil kapag natakot ka na, naparilisado ka na, mga kapatid, hindi ka na makakilos, hindi ka na makagawa. Amen. Hindi mo na malayan, lumipas ang mga panahon, sising-sisi ka. Sising-sisi ka. Hindi na lang sana ako natakot noon na sabihin ang aking nararamdaman. Tuloy, nag-iisa akong binata. Tumanda ka na. Tumanda ka ng binata. Tumanda ka ng dalaga. Sana. Sabi nga ni Mark Twain, mga kapatid, 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do, by the ones you did. Yes. Ilang taon ka ngayon? Amen. Hindi pa huli ang lahat to dream. Hindi pa huli ang lahat na tinatawag na mag-explore. Hindi pa huli ang lahat na mag-discover, mga kapatid. Kung may mga bagay-bagay na parang nakatanikala, may mga bagay-bagay, hallelujah, na nakagapos sa atin. Sabi nga ng isang seaman, mga kapatid, hallelujah, you need to throw off the bowlines. Kapag ibig sabihin, you need to throw off the bowline. Once again, it's time for us, mga kapatid. Kailangan muli tayong maglayag. It's time to dream. It's time to, discover. Hello? Amen. Alam ko, mga kapatid, mayroon pang gagawin ang Diyos sa ating buhay, gaano man kalakas ang hangin na tila bagay kumukontra sa gusto nating puntahan. Ulitin ko, you need to dream, you need to explore, and you need to discover, mga kapatid, what lies ahead, kung ano ang inilagay ng Diyos sa ating harapan. Alam ko, mga kapatid, sa buhay na ito, maraming iba't ibang tipo ng takot na ating nararamdaman. Kung bakit hindi natin napoposes ang mga bubuting bagay na ipinagkaloob na sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Naniniwala ba kayo diyan? Minsan, mga kapatid, ito po yung isang tinatawag na nagiging dahilan, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, yung mga taong procrastinator, amen, may takot ang mga yan. Amen. At kadalasan ang mga procrastinator, ang isang tinatawag na nature ng mga yan, they are perfectionist. Amen. They are perfectionist. Amen. Gusto nila perfecto lahat. Kaya the fear of everything, amen, not being absolutely perfect can stop you from even the beginning. Diba? Alam nyo, maraming mga tao, mga kapatid, na ganito ang kanilang sitwasyon sa buhay. Even those soul, mga kapatid, na gusto namang maglingkod sa Diyos. Gusto namang tumanggap sa ating Panginoon sa totoo lang. Pero may takot sila. May takot sila, baka mahulog sila. May takot sila, baka mabalikan nila muli, mga kapatid, ang mga ginagawa nilang hindi kaaya-aya sa ating pong Panginoon. So they procrastinate, and they often said, saka na lang ako tatanggap sa Panginoon kapag perpekto na ang aking buhay. Remember, mga kapatid, walang mangyayaring maganda sa atin, mga kapatid, kung hindi tayo magsisimula. Amen. Yes, mga kapatid, alam natin, mula tayo'y nakatanggap sa ating pong Panginoon, hanggang sa ngayon, hindi pa rin po tayo sakdal. Hindi pa rin po tayo perpekto, pero salamat sa ating pong Panginoon. Hindi tayo nag-atubili, hindi tayo naglingat. We didn't linger for that, mga kapatid. By the grace of God, mga kapatid, unti-unti tayong binabago, unti-unti tayong pinapaging tuwid ng ating pong Panginoon.
sabi nga nila, that you cannot perfect something that you never begin with. Hindi mo mapiperpekto ang isang bagay kapag hindi mo pa yan sinisimulan. Or, you cannot edit something into perfection na hindi mo ito sinimulan. Nakakapag-edit tayo dahil meron kang sinimulan. Di ba? Tama ba? Yes. You cannot edit. Kaya nai-edit mo dahil nasimulan mo na, ay mali pala ito. Ito pala yung tama, mga kapatid. So yung fear minsan, mga kapatid, tipo ng fear yung pagkatakot ay yung tinatawag na procrastinator, mga kapatid. Gusto nila, perfecto, mga kapatid. Pero ito ang salita ng ating Panginoon sa mga procrastinator. Be strong and of good courage, mga kapatid. Start somewhere else, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kailangan nating tinatawag, hallelujah, na magsimula, mga kapatid. Shall we say amen? Amen. Shall we say praise the Lord? Yes, we need to start. Magseset tayo ng deadline and we need to go, mga kapatid. Shall we say, thank you, Jesus, dahil alam natin, kapag sinumulan natin, hallelujah, hallelujah, alam ko may magandang mangyayari. Pero lagi nating tandaan, ito ang katotohanan. Amen. That on this life, we cannot obtain perfection. Yan ang pinaka-totoo diyan. Hindi porket nagsimula ka, maya-maya, perfecto na ang buhay mo. Hindi, mga kapatid. Habang nakaapak pa tayo dito sa lupa, we are still prone, mga kapatid, to commit mistake. We are still prone, mga kapatid, na makagawa ng hindi minsan kaaya-aya sa ating pong Panginoon. Pero salamat dahil sa mga panahong ganito, nagpapatulong tayo sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Another thing, mga kapatid, ay yung tinatawag na yung tipo ng takot ay yung rule follower. Shall we say rule follower? Amen. Ang rule follower ay takot siya of doing something wrong. Takot siya na makagawa siya ng isang mali. And this fear, mga kapatid, keeps them from doing anything. Amen. Dahil sa takot, mga kapatid, amen, na malabag niya ang batas, ito, mga kapatid, takot na siyang gumawa ng kahit anong bagay. Di ba? Yung parang ang dating lahat ng gagawin mo ay mali. Amen. Kaya minsan, nandun ka na lang sa sulok. Baka mapapagalitan ulit ako. Pero kapatid sa Panginoon, it's time to chill out. Ito ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid, sa mga rule follower, mga kapatid. Amen. Be strong and of good courage, mga kapatid. Ito ang salita rin ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Let my word, sabi ng Panginoon, will guide you. Hindi yung mga unrealistic expectation natin sa ating mga sarili. Dahil minsan nagkamali tayo. Ang isip natin, magkakamali tayo ulit, mga kapatid. Hindi ganun, mga kapatid. Another thing, mga kapatid, yung people pleaser. Amen. Yung people pleaser, mga kapatid, is afraid of being judged by others. And they worry about disappointing them to the point that they can never make forward motion in their life. Amen. So they have unhealthy boundaries and they cannot say no. Amen. But remember this, mga kapatid, no is a one-word boundary. Amen. No is a one-word boundary, mga kapatid. Kaya nga ang hindi po mature emotionally, mga kapatid, hallelujah, dapat tayong tinatawag na matuto sa bagay na ito. Ang Diyos ay tumatawag sa atin, mga kapatid,
na magpakatapang tayo at huwag tayong matakot anuman ang isipin ng ibang tao. Ang mahalaga, ginagawa natin kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Another thing is the outcast. They may seem fearless on the outside, but often their rejection of others in their isolation is driven by their own fear of rejection. Yan ang kanilang pakiramdam. Amen. They were being driven by their own fear of rejection. Pero ito, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Kung ang pakiramdam mo, outcast ka, hallelujah, kung ganito ang pananaw mo sa iyong sarili, huwag kang matakot. You are loved by God. You are loved by your brothers. You are loved by your sister. Mga kapatid, you are not rejected, but you are accepted, mga kapatid. Ang Panginoon, tandaan natin, siya'y namatay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At kung paano ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong ganito, mga kapatid, ganun din tayo nagbibigay ng pagkakataon sa mga kapatid natin na nakakaramdam ng rejection, sa mga kapatid natin na nakakaramdam ng outcast sa kanilang mga sarili. Ano pa? The self-doubter. The self-doubter is constantly putting themselves down out of fear because of their inadequacies. We have not all the resources. Amen. Kung kagaya sana ako ni brother, kung gagaya na ako sana ni sister, napakatalento, ay gagawin kong lahat. Kung ganun din sana ang kalagayan ng aking buhay, magagawa ko rin sana. Pero you self-doubter, kung may alinlangan ka sa iyong sarili, makinig ka, mga kapatid. Marami ding mga tao sa banal na kasulatan na nagkaroon ng alinlangan sa kanilang mga sarili. Ang akala nila wala silang magagawa. Ang akala nila, mga kapatid, wala na silang kakayahan. Pero isipin mo sa sandaling ito, sino ang gumawa sa iyo? Sino ang gumawa sa akin, mga kapatid? We have our own limitation, but God whom we are serving ay wala pong limitation. Kapag ikaw ay gagamitin ng ating pong Panginoon, huwag kang magduda sa sarili mo, mga kapatid. Hello? Amen. Huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Dahil kapag pinagdududahan mo ang Diyos kung sino ka ngayon, parang dudang-dudo ka rin sa Diyos na gumawa sa iyo, mga kapatid. We are being fashioned in the image of God, mga kapatid. Nasa sayo lang kung paano mo i-discover, mga kapatid, kung sino at kung ano ang kalagayan ng Diyos na nananahan sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y naniniwala, Mati, that we can do more. We can do more, mga kapatid, nang higit sa mga bagay-bagay na ating iniisip, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, lahat ng aapakan ng iyong mga paa, ibibigay ko sa iyo. Saan man dadako ang iyong paa, ang sabi ni Joshua, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, hallelujah, you will walk in dominion. You will rule. Ikaw ay maghahari. Yan ang sabi ng ating pong Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, we need to expand, mga kapatid, hallelujah, our space, mga kapatid. We need to expand, mga kapatid, our comfort zone. Little by little, step by step, mga kapatid. Huwag tayong mag-doubt sa ating mga sarili. Mayroong pangako ang Diyos sa iyong buhay. Alam ko, pinangahawakan mo ang mga bagay na yan. Don't doubt God sa mga natanggap mong mga salita. You have that promise. I have the promise of God. Don't doubt God, mga kapatid. Sinabi yan ng Panginoon. Kung talagang tinig ng Diyos, mangyayari yan. Ano pa yung excuse maker? Amen.
They have a fear of taking responsibility for their life choices and goals. Ewan ko. I don't know to nanay. I don't know to tatay. These are excuse maker. Hindi ko alam kay nanay kung anong kukunin mo. Hindi ko alam kay ate kung anong kukunin kong kurso. They are excuse maker. They are having fear of taking responsibility sa mga bagay-bagay na pipiliin nila at sa mga goal nila sa buhay. The Lord gave Joshua little goals along the way as he led the Israel to conquer the promised land. And God is seeing also for us today. Stop making excuses. Start making goals. Amen. Umpisan mong gumawa, kapatid, na magandang pagpapasya. Be strong and be courageous, mga kapatid. Ano pa? The pessimist. Amen. They struggle with the fear of adversity and hardship. Amen. Hallelujah. Some people have a problem for every solution. May mga taong ganito, mga kapatid. They have a problem for every solution. Hindi balik na. They have a solution for every problem. Nakikita na kanila na may solusyon. Nakita nila yung solusyon, pero sasabihin may problema. They are the pessimists, mga kapatid. Lagi nilang iniisip ang problema sa nakita nilang magandang bagay, mga kapatid. Yes, there are battle ahead. Hindi pa tapos ang ating pakikipagbaka. Amen. Nandito pa rin tayo, mga kapatid. Ang ibig sabihin, hallelujah, nandyan pa rin ang mga pagsusubok. Pero ito ang sinalita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sa tinatawag na kanyang lingkod na si Joshua. Amen. As Henry Ford said, whether you think you can or you can't, you're right. Amen. Kahit inisip mo na kaya mo, at inisip mo rin na hindi mo kaya, parehong tama ka dyan. Parehong may tama ka. Amen. Pero tandaan natin, mga kapatid. Amen. May pangako ang Diyos. Sasamahan ka ng ating pong Panginoon. Amen. Maaring ma-fail ka, mga kapatid. Pero ang mahalaga, ginawa mo, mga kapatid. At sa panahon na nagkamali ka, sabi ko nga kanina, mai-edit mo na ang pagkakamali mo na yung hindi magandang kinalabasan, magiging maganda dahil sinimulan mo. Palakpakan natin ang ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin, amen, ay mapagtagumpayan natin lahat ng pangamba, lahat ng pagkatakot na tila bagay humahawak sa atin na hindi natin makamtan, na hindi natin maabot ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, be strong and be courageous. Amen. Shall we say amen? Kapag sinabing strong, mga kapatid, ay pagiging matatag o pagiging matibay sa kanyang pasya. Kapag sinabing strong or strength, mga kapatid, amen, it's not the absence of weakness or faults. Tandaan mo yan. Ang taong malakas, hindi ibig sabihin hindi na nagkakamali yan. Hindi ibig sabihin, sinabing malakas ako, hindi ka na nanghihina. Amen. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng salitang strong ay matatag. Na kahit nanghina siya. Amen. Hindi ito nauuga, mga kapatid. Kahit nanghina siya, kahit na-fail siya, mga kapatid, matatag pa rin siya sa kanyang pasya. Halimbawa, sa sitwasyon, maglilingkod ako sa Diyos. Napakagandang bagay yan, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin, kapag sinabi mong maglilingkod ka sa Diyos, hindi ka manghihina. Amen. Hindi ibig sabihin, sinabi mong maglilingkod ka sa Diyos, mga kapatid. Amen.
You will never fail. No, 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 mga kapatid. Ang ibig sabihin ng strong, kahit nang hina ka, kahit na-fail ka pa sa sinabi mo, sa commitment mo, ang mahalaga, matibay ka sa bagay na pinagpasyahan mo. Natalo ka man, pero hindi pa tapos, mga kapatid. Bumangon ka, nagpapatuloy ka pa rin na naglilingkod sa Diyos. Amen. Yeah. There are times, mga kapatid, na talagang may sadyang pagbabago sa ating buhay. In those changes, ay kailangan natin to follow through. Kaya it takes courage, and it takes strength, mga kapatid, para magsimula. Pero tandaan natin, but sometimes, it takes more strength to follow through. Kung kahit nagsimula ka ng malakas, kung nagsimula ka, mga kapatid, ng courage, pero sa pagpatuloy, dagdagan mo pa ang iyong kalakasan. Kasi kung yung ang lakas mo, hanggang palawig ng palawig ang paglilingkod mo sa Diyos, ay kagaya lang yung lakas mo na nagsimula ka. Tandaan mo, nauupos yung lakas mo noon. Kaya habang nagpapatuloy, kailangan tayong magpalakas sa mga dumarating na pagsubok sa atin. Gawin natin yan na equipment para lumakas ang ating mga tuhod, para sumigla ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, upang sa gayon, we will follow through. Amen. Kapag sinabi rin tinatawag na courageous or courage, doesn't mean na it's the absence of danger or pain. Amen. There is pain. There is danger. Amen. Kaya kapag sinabing courage, doesn't mean there is no apprehension. Di ba? Amen. Anong pakiramdam mo? Hindi ka naka-helmet, nagdadrive ka. Tapos, yung tumabi sa'yo, matid yung LTO. Na yung kinatatakutan mo, mga kapatid, akala mo na doon sa harap. Tinabihan ka. Ikaw, matatakot ka, Brother Michael? Ako hindi. Hindi. Bakit? Hindi siya pwedeng manghuli kapag hindi siya nakapost, mga kapatid. Manghuli lang yan. Kaya kapag nakaparking kayo, kapag may LTO doon sa harap, di ba? Kapag hindi ka pupunta doon, hindi ka naman pwedeng hahabulin mga kapatid. Kaya nga kapatid, yung mga sabi ko, yung mga naipopost nila, na takot sila, kulang sila sa kaalaman, sabat hindi naman sila pwedeng huliin kung no helmet pa sila sa pagkakataon na yun, mga kapatid. Dahil wala sila sa post, mga kapatid, na kanilang kinalalagyan, mga kapatid. Ha? Kaya nga, apprehension, nandyan ang apprehension. Amen. Kaya kapag sinabing courage, tandaan natin ito. Yung gagawin mo ang isang bagay, kahit hindi mo kaya, o maaring kaya mo rin ang isang bagay. Ang mahalaga, ginawa mo. Basta tama daw, sabi ni Sister Lina. O palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. So, command ng ating Panginoon, mga kapatid, to be courageous. Amen. And not only that, mga kapatid, amen, na kailangan pagnilay-nilayan ang salita ng ating pong Panginoon. Ang sabi, basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang ka, sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para matagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad at magtatagumpay ka sa iyong buhay. There's someone who said that keep doing what keeps you good. Amen. Keep doing what keeps you good. Kung alam mo, mga kapatid, na yung ginagawa mo ay manatili kang maging mabuti, take that to the heart. Ilagay mo sa puso mo yan. Ipagpatuloy mong gawin yan. Pero yung alam mo na mabuti, ang kinalabasan yan, hindi maganda, huwag mo nang ipagpatuloy yan, mga kapatid. Hindi ka matutulungan yan. Pero ulitin ko, amen,
kapag yung naisip mo, mga kapatid, na gawin na mabuti, ay naging napabuti pa ang buhay mo, ipagpatuloy mo yan. Tandaan natin, mga kapatid, we cannot, hindi pa rin natin masasabi kung kailan talaga babalik ang ating pong Panginoon. Although alam natin ngayon ang mga kaguluhang nangyayari sa ating kapaligiran. But remember, mga kapatid, Christian life is a long walk. It's not a sprint, it's a long time. It's a lifetime, sabi nga, marathon. Amen. Hindi yung ngayon mabilis ka, maya-maya huminto ka. Hindi po ganon. Tandaan natin, mga kapatid, hindi po ganyan ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Maraming tinatawag na taong, sisabi natin, they are great starters sa kanilang buhay. Pero tandaan natin, it is not for them the promise. It is not for those who start good ang pangako ng Diyos. Hindi sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, but he that shall endure unto the end. Ang siyang makapagtitiis hanggang sa wakas. Sila ang makakatamo ng pagpapala ng ating pong Panginoon. Sila ang makaka-obtain ng prize, mga kapatid. Binigay na sa atin ang salita ng Diyos. We have the Word of God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At sinasabi ni Santiago, do not be a forgetful hearer, but be a doer of the Word, mga kapatid. Dahil kung doer ka ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, you will be blessed in all your works. Kaya, sinabi dito, in-specify pag nilay-nilayan mo, do not turn to the right or do not turn to the left, mga kapatid. Kaya nga salamat dahil may salita tayo ng ating pong Panginoon. Ito lang ang bagay, mga kapatid, na alam ko. Hallelujah. Na kung paano tayo nagsimula sa salita ng Diyos, matatapos ang ating buhay dahil nandyan ang salita ng Diyos na siyang nagiging gabay natin sa ating patuloy na paglakad o pagtakbo man, mga kapatid. It is our guideline. It is the Word of God. Full of principles, mga kapatid. Kaya nga, sinabihan si Joshua, mga kapatid, na huwag sanang mawala sa kanyang mga bibig ang mga salita ng ating pong Panginoon, but he meditate it day or night, mga kapatid. Amen. Meditation or pagnilay-nilayan. Kaya meron pong kapangyarihan, mga kapatid, sa pagninilay-nilay sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. Kapag pinagnilay-nilayan mo, mga kapatid, kapag iniisip mo, binulay-bulay mo ang salita ng Diyos, maya-maya nandyan na yung instruction ng Panginoon. Anak, ito ang gagawin mo. Amen. Kaya kapag tayo naguguluhan, kapatid, just meditate upon the Word of God. Lord, I am confused. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Lord, hindi ko na alam kung ano ang tama at mali. Go back to the principle of God's Word. Meditate on it. Mamaya, God will instruct you. God will give you wisdom, anak. Ito ang gagawin mo. Ito ang gagawin mo, mga kapatid. Hallelujah. Listen, what we fill our minds, we have a way of filling our hearts. Kung ano ang nilagay natin, siniksik natin sa ating isip, kapatid, it has a way to fill our hearts. Amen. At kung ano man ang ating isiniksik sa ating puso, it can control our desire. Amen. Amen. At mga kapatid, at ating desire ang mag-ultimately guide our lives. Kaya napaka-danger yan, mga kapatid, kung ano ang nilagay mo sa puso, sa isip mo, mayroon siyang way na i-control ang puso mo at hanggang sa desire mo, kaya magiging ganun na rin ang buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Meditate on the Word of God. Lastly, mga kapatid,
Ang una, it is the command to be strong and be courageous. Pangalawa, mga kapatid, ay yung sinabi na we need, mga kapatid, na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. And lastly, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Oh, what a word. This is the commitment of the Comforter. Commitment ito sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Pangako ito ng ating pong Panginoon. Kaya nga sa book of Matthew, sinabi doon, "And lo, I am with you always, even unto the end of the world," mga kapatid. And Joshua chapter 1, verse 5b, it says there, "Dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos, ay sasa iyo kahit saan ka pumaroon." Amen. Ano pa sa Joshua chapter 1, verse 7, "Sasamahan nawa kayo ng Panginoon na inyong Diyos gaya ng pagsama niya kay Moses." It is the pronounce of people to Joshua, na Joshua, sasamahan ka sana ng Panginoon, kagaya ng pagsama niya sa kanyang lingkod na si Moses. Church, it is the commitment of the Comforter. In the book of John, it says there, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send you," mga kapatid. Ang ibig sabihin, ipinadala, isinugo, ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, na ating kasakasama. Amen. Why, mga kapatid? Ayaw niya, mga kapatid, the Comforter is being sent for the orphans. Amen. Is being sent for the fatherless, mga kapatid. Oo, mga kapatid, mayroon man tayong ama noon, pero yung ama natin, amen, hallelujah, ay walang totoong kalinga sa bawat isa sa atin. Pero salamat sa banal na Espiritu Santo, mga kapatid, na siyang kumalinga, na siyang umalalay sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Church, we are in a world today, hallelujah, that constantly changing. We cannot assure, mga kapatid, hallelujah, kahit may mga nangyayaring pistok, mga kapatid, sa iba't ibang panig ng mundo, pero tandaan natin, any moment, amen, change will take place, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Nakakapangamba, nakakapangilabot ang mga nangyayari kung nagiging tinatawag na aware lang tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kung anong mangyayari sa mga huling araw. Totoo, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay nagaganap. Pero hindi tayo dapat mangamba. We have the commitment of the Comforter, mga kapatid. Hindi siya nagbabago. Nung sinabi niya ito, mga kapatid, wala pang nangyayari sa atin. Hindi ka pa nakakilala sa ating Panginoon. Pero alam na niya ang magiging kalagayan ng buhay mo. Alam niya ang sitwasyon mo. Alam niya ang tinatawag na mapagdadaanan mo sa buhay. Pero ito na ang sinabi ng Panginoon. Sasamahan kita saan ka man pumaroon. Maglalakbay ka sa dagat. Aapak ka sa mga apoy. Anuman ang magiging kalagayan, anuman ang magiging sitwasyon mo. Hallelujah. We have the commitment of the Comforter. Alam niyo, mga kapatid, napakadali kasing maging malakas at napakadaling maging matapang kung alam mo kung sino ang kasama mo. Tama? Yes. Madali lang maging matapang. Madali lang maging malakas kung alam mo kung sino ang backup mo. Kilala mo ba ang backup mo? Diba? Sa mga fraternity, mga kapatid, minsan,
May mga ano diyan, may mga membro diyan na they are the warlord, they are the war maker. Sila yung mga unang susuntok. Pero kapag nakasuntok, tatakbo yan. Tatakbo, mga kapatid. May susugod na iba. They are the rest back. They are the back-uppers. Malakas silang magpasimula ng suntok because of their thinking, they have a backup. Pero hindi lahat ng pagkakataon, ganun katindi ang backup ng mga kasama mo, ng mga kaibigan mo. Diba? Minsan, yung mga akala mo na backup mo, sila pa yung magda-down sa'yo. Sila pa, mga kapatid, yung lalong magpapahina sa'yo. Right? Yung may sakit na si Job, pagsasalitaan pa siya na, magsisi ka na. May kasalanan ka kasing ginawa. Di ba? Basahin niyo ang Book of Job. Inakusahan pa siya. They are not a backup. Pero ang ating Panginoon, may commitment siya sa akin. At ang commitment na yon hindi lang sa akin. I-claim mo yan. Commitment din yon sa akin ng Panginoon. Na kahit saan ako pumaroon, anuman ang magiging karanasan, kalagayan ng buhay ko, sasamahan ako ng ating pong Panginoon. Church, every day, paggising pa lang natin sa umaga, hindi nga natutulog nga, nakikipaglaban pa tayo. Kaya minsan gising tayo, pagod na pagod dahil nanaginip tayo. Amen. Every day or every moment, we are heated in a fight. But it is my consolation, it is my comfort, because I know I have a backup. The Lord says to Joshua, as I was with Moses. Kung paano ako kasakasama lagi ni Moses Joshua, ganun din, sasamahan kita sa lahat ng iyong pakikipagbaka. At tandaan natin, kapag isinama natin ang Diyos sa ating pakikipagbaka, sa lahat ng ating pakikipaglaban, walang sitwasyon na matatalo tayo ng ating pong kaaway. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. As I have said a while back, ang situation ni Joshua was very crucial. Mapanganib. Pero ako'y naniniwala, ang mga salitang ito ng Panginoon, as I was with Moses, hallelujah, ay nakapagbigay tapang, nakapagbigay lakas loob kay Joshua. As I was with Moses. Hallelujah. As I was with Moses. Kilala natin si Moses. Nagkaroon siya ng fear sa kanyang sarili. May doubt siya sa kanyang sarili. May excuse siya sa kanyang sarili, sa kanyang mga inadequacies. Right? When God encountered him, or when he encountered God sa burning bush, nung nagsasalita ang Panginoon sa kanya, takot na takot siya. Hallelujah, natatakot siya. Ang sabi kanya, Panginoon, paano kung magsasalita kay Paroa? Hindi ako marunong magsalita. Pautal-utal ako.
Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Pero makita natin, the longer we read the story of Moses, he gets bolder and bolder. Church, hindi na tayo bata sa Panginoon. Marami na tayong karanasan. Marami na tayong nakita sa ating paglilingkod sa Diyos. And we've seen God. Nakita natin ang Diyos. Naramdaman natin ang Diyos. Totoo ang kanyang sinabi. Hindi niya tayo iniwanan. Hindi niya tayo pinabayaan. Kaya nga, as I was with Moses, church, take that to your heart. Maaaring may inaakyat kang burol, o maaaring may ilan sa inyo bundok na mataas ang iyong inaakyat, o maaaring may mga ilan sa inyo tumatawid sa mga naglalagablab na apoy, o maaaring may mga ilan sa inyo ngayon ay tumatawid sa sumarumaragasang tubig dahil sa napalakas ang unos na dumating. But hear what the Lord says. I am with you. He is with you, my brother. He is with you, my sister. He promised this to Joshua, to never leave, to never forsake. Pinaulit-ulit ito, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon. In the book of Hebrews, He says, I will never leave you. Church, abide with Him, and we will abide with you. Manatili ka sa Diyos, at mananatili rin ang Diyos sa iyo. Huwag kang humiwalay sa Diyos, nang hindi ka rin hihiwalayan ng Diyos. At ito ang napakagandang salita ng ating pong Panginoon. Totoo ang kasabihan, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kung hindi man tayo tapat, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi siya may kakaila ang kanyang sarili. Siya ang Diyos na kasama mo. Be strong and be courageous. What a beautiful thing, mga kapatid. Kasama lagi natin ang Panginoon. Walang sandali, walang panahon na dapat tayo'y matakot. We need to lay aside our fears. Hallelujah. May pangamba ka ba? Anong nararamdaman mo? Anong sitwasyon mo, kapatid sa Panginoon? The Comforter is abiding in your life. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng ating pong Panginoon. Halabakataya sikayarara. Be strong and be courageous. Brother Edison, be strong and be courageous. Sister Corazon, be strong and be courageous. Brother Big, be strong and be courageous. Brother Ryan, be strong and be courageous. Sister Shirley, be strong and be courageous.
Sister Hannah Joy, Sister Bebelin, Brother John Michael, Brother Johnny, sisters, brothers in the Lord, every one of us. Be strong and be courageous. As I was with Moses. Salamat, Panginoon. Salamat! Come on. Come on. Hallelujah. Ngayon pa lang, mga kapatid, pag nilay-lilayan mo ang salita ng Diyos. Sige. Hallelujah. Magpalakas ka. Sige, magpakatapang ka. Sige, magpakapuspos ka ng kanyang salita. Magpakapuspos ka sa Espiritu Santo ng Diyos. Sige, lumapit ka. Hinahamon ka ng Espiritu ng Diyos ngayon. Kailangan mo siya. Kailangan mo siya, kapatid, para maging malakas ka, para maging matapang ka sa iyong paglilingkod. Alabakataya sikaya. Before me, behind me, always beside me, no shadow, no valley, where you won't find me, no, I am not afraid. Sige, kapatid, anong kinatatakutan mo? Hallelujah, mahamon ka sa salita ng Diyos. Panghawakan mo ngayon ang salita ng Diyos. Panginoon, sinabi mo, as I was with Moses, you will also with Joshua. Yes, Lord, I'm claiming that word. Claim that word, my brother. As I was with Moses, this is the word of the Lord for you. Do the right thing. Hallelujah. And God will stick to you. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. God will fight for you. God will fight for you. Come on. Oh, my God will make a way. Jesus. So I am yes, not Jesus. Come on. Hallelujah. Sa kabila na hindi tayo tapat, tapat pa rin ang Diyos. Hindi niya may kakaila ang kanyang sarili. Napakabuting tunay ng ating Panginoon. Kaya kung hindi tayo naging tapat, ngayon mga kapatid, hallelujah, hallelujah, manataka sa ating Panginoon Lord. Patawarin mo kami. Nagiging unfaithful kami. Panginoon, patawarin mo kami minsan. Nagkakaroon kami ng pangamba sa mga nangyayari sa aming mga paligid, sa mga nangyayari sa aming mga buhay. But today, we are being enlightened. We have been encouraged. We have been strengthened, O God. Salamat, O Diyos. Before me, behind me, always beside me, no shadow, no valley, where you won't find me, no, I am not afraid. Before me, behind me, always beside me, no shadow, no valley, where you won't find me, no, I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid.
feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Before me, behind me, always besides me, no shadow, no valley where you won't find me. No, I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Before me, behind me, always besides me, no shadow, no valley where you won't find me. No, I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. My God will make a way, so I am not afraid. My God will make a way, so I am not afraid. My God will make a way, so I am not afraid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo sa oras na ito, mga kapatid? Be strong and be of good courage. Be strong and be of good courage. My brothers and sisters in the Lord, naliliglig tayo. Pero alam nyo, yung bagay na pagliglig sa atin, mas lalong lumalalim yung ugat ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Oo, meron kang kapatid at meron dito ngayon, mga kapatid, na parang matutumba na. Pero ang mensahe ng Panginoon sa'yo, be strong and of good courage. Be strong and of good courage. Yung ugat, hindi matatanggal kasi naikumpara ka sa puno na kung saan ang delight natin ay ang salita ng Panginoon. Na itong ugat na ito, nagiging mas matibay dahil napupuri pa natin ang ating Panginoon despite na mayroong mga nangyayari sa ating buhay. Pwede mo bang hawakan ang kamay ng iyong kapatid habang pinupuri mo ang Panginoon? Nauuga siya, pero sumasamba ka sa Panginoon, nagpupuri ka sa Panginoon, at hindi mo hahayaan na siya ay matumba. Pero sa ugat ng iyong pagpupuri, mas lalong lumalalim ang pananampalataya mo sa Panginoon, na sa pananampalataya mong ito, hallelujah, tumitibay din ang iyong kahawak ng kamay. Sige, tumitibay ang iyong kahawak kamay. Hindi ko alam
mo siya, pero tumitibay dahil hinahawakan mo siya. Ipinapanalangin mo siya. Sinasamba mo ang Diyos na kanyang sinasamba. Come on, praise the Lord. Come on, praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Yes! Oh, Jesus! Thank you, Lord! Oh, God! Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, palakpakan natin, pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Come on, let's give God the praise. Let's give God the glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Come on. Come on. Let the words of your praise flow freely from your mouth. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's sing. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Ako'y sisigaw, hindi pa pipigil, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y sisigaw, hindi pa pipigil, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y sisigaw sa Panginoon. Ako'y sisigaw, hindi pa pipigil, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y sisigaw, hindi pa pipigil, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Purihin ang Diyos, kalwa ko. Purihin ang Diyos, kalwa ko. Inakipukaw, kararwa kagdayaw, ni Jesu Kristo ket nabiyag. Inakipukaw, kararwa kagdayaw, ni Jesu Kristo ket nabiyag. Inakipukaw, kararwa kagdayaw, ni Jesu Kristo ket nabiyag. Dayaw ko tiyapo o kararwa. Dayaw tiyapo o kararwa. Inakipukaw, kararwa kagdayaw, ni Jesu Kristo ket nabiyag. Inakipukaw, kararwa kagdayaw, ni Jesu Kristo ket nabiyag. Dayaw tiyapo o kararwa. Dayaw mo. Tiyapo o kararwa. Inakipukaw, kararwa kagdayaw, ni Jesu Kristo ket nabiyag. Inakipukaw, kararwa kagdayaw, ni Jesu Kristo ket nabiyag. Dayaw mo tiyapo o kararwa. Sing praise the Lord, oh my
Hallelujah. Yes, Lord. Thank you for the victory. Thank you for the strength. Thank you for the courage. Thank you, Lord, once again for your word that really lift us up, oh God. Hallelujah. Di makaila, Panginoon, kilala mo, alam mo ang sitwasyon ng bawat isa. But today, we have strength now to keep following you para patuloy namin, Panginoon, na ma-embrace, makamtan ang mga pangako mo pa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinababaya. You are always with us. Kaya God, nawa ang mga salitang ito ay tumatak sa bawat puso ng iyong mga anak. Not only to those who are feeling broken, cast down, but to all of us. Nang sa panahon na kailangan namin ito, Panginoon, may mahuhugot kami na salita mo na patuloy na magpapalakas sa amin, magbibigay tapang sa amin, na patuloy na suungin ang mga hamon ng aming buhay. Bless this congregation as they bless you again today. Pagkatagpuin mo ang kanilang pangailangan mula sa pag-alis nila sa bahay panambahang ito, on their way home, at sa lahat ng kanilang gagawin sa mga susunod na araw. Give them victory. In yours is the glory. We thank you, Lord. This all we pray in Jesus' name. Amen. We are dismissed.